May mga pintong sinasarado si Lord na hindi natin maintindihan sa simula. At minsan, yung pinakamamahal natin, sila pa ang kailangan niyang alisin. Ito ang kwento ni Ivy, isang babae na akala niya na wala ang lahat. Pero ang totoo, iniligtas pala siya ng Diyos. Si Ivy ay 27 years old, simple at loyal. 3 taon na sila ni Adrian, isang charismatic guy na maraming admirers. Babe, okay ka lang? Stress ka ba sa work? Yeah, marami lang iniisip. Maraming red flags, pero dahil mahal niya, pinili niyang tiisin. Pinagpray niya, pinaglaban niya kahit siya na lang mag-isa. Babe, may problema ba tayo? Ivy, hindi ko na kaya. Hindi ko na nakikita yung future natin. Ano ibig mong sabihin? 3 years si Adrian. Kailangan ko ng space, Ivy. Kailangan kong mag-isa. I'm sorry, Ivy. At dito nagsimulang gumuho ang mundo ni Ivy. Lord, bakit mo hinayaan? Ako naman po ang nagmahal ng totoo. May mga gabing hindi siya makatulog at mga tanong na paulit-ulit pero walang sagot. Pero kahit broken, hindi siya iniwan ni Lord. After isang buwan, nagkita sila ni Lara, her close friend. Ivy, may kailangan kang malaman. Bakit? Ano yun? Si Adrian, may iba na siya. At dito nga natahimik si Ivy at nakaramdam ng panginginig sa kanyang katawan. Hindi ikaw ang kulang, Ivy. Minsan, yung taong mahal natin, sila yung hindi marunong magmahal ng tama. Masakit. Sobrang sakit. Pero may kapayapaan na sumasabay sa sakit na iyon. Sa gabing iyon, hindi mapigilang umiyak ni Ivy. Lord, thank you. Hindi pala ito rejection. Protection pala ito, Lord. Salamat po. Doon niya nakita ang mga bagay na pinagbulag-bulagan niya dati. Yung mga red flags na paulit-ulit tumilitaw, pero pinili niyang tiisin dahil mahal niya. Yung mga gabing umiiyak siya, pero hindi niya alam, yun pala yung paraan ng Diyos para ilayo siya sa sakit na mas malala. Hindi siya pinaparusahan ni Lord, inililigtas lang siya.
Minsan kasi, kailangan muna niyang sirain ang isang bagay na akala natin perfect para maibigay yung planong mas higit pa sa inaakala natin. Sa bagong project sa work, nakilala niya si Ellie. Kalmado, consistent, at may takot sa Diyos. Hindi siya pa-fall, hindi siya inconsistent, hindi siya perfect, pero may respeto at may puso. Unti-unting gumaling ang puso ni Ivy. Unti-unti, nakita niya kung paano dapat mahalin ng tama. Yung may honesty, may effort, may respeto, at higit sa lahat, may Diyos sa gitna. Kung hindi sinara ni Lord yung pinto kay Adrian, hindi ko mararanasan yung peace at healing na meron ako ngayon. Minsan, the door that hurt you was the door that saved you. Hindi lahat ng pintong sinasara niya, kawalan. Minsan, yun ang pinakamalaking awa ng Diyos. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Kaya mga ka-fuel, kung nakarelate ka sa kwentong ito, share mo para ma-remind ang iba na hindi sila nag-iisa. At kung napagdaanan mo na rin ito sa past, i-comment mo, stronger now. Malay mo, may ma-encourage ka. So mga ka-fuel, don't forget to follow this page for more stories and encouragement. Kung may testimony ka sa buhay o kwento, message mo lang ako. Instant Fuel is here. Gamitin natin yan para maka-inspire ng iba. Support nyo na rin po ang YouTube channel ko, Fuel Venture. God bless us all!